Hello, hello, good morning, good morning, good morning. Balik tayo, no? Kahapon, we were discussing about the naturopathy, kung ano talaga siya. Ngayon, we will be discussing some ailments naman na pinagdaanan ko, in which I may say na expert ako. Diba? Kasi mahirap naman. A lot of people will be saying na, I've studied this, I've studied this, I've studied this. Okay, pinag-aralan mo. But have you experienced it? Kung hindi mo naman na-experience, how would you say na expert ka? Sorry, joke. Ang point ko dito of argument is very basic, no? Kasi ganito po yan. Ako, 4 times na heart attack. So, I may say, I am an expert in heart attack. Diba? I'm an expert in cardiovascular problem, no? So, in myocardial infarction because 4 times na ako nagka-acute, di ba? Myocardial infarction. 4 na beses lang naman. And in all those cases, alam kong reason at alam kong dahilan kung ba't ako nagka-amay, no? Nagka-AMI, no? Anong reason or nagkaroon ng sa common layman's term na heart attack? Alam kong reason. At alam ko rin kung paano ako nangyari yon at alam ko rin kung ano ang ginawa ko sa sarili ko. Remember this. Ang gagawin ng doctor sa iyo pag pumunta ka ng hospital, suppression lang. Isusuppress lang nila yung problema. You, sarili mo, sarili ko, kailangan gamutin ko yung sarili ko. Bakit? Hindi pwedeng yung doktor sasabihin niya, gagamutin ka niya, bibigyan ka niya ng gano'n. Anong problema mo? Okay, ito medication, ito, inumin mo, blah, 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 so on and so forth. Tapos ito. The question now was that, nangyari ba sa kanya yun? Hindi. So, nag-base siya doon sa scientific approach. Itong akin naman, it's more of an holistic approach. Itong sa akin naman is yung personal experience approach. Ito po tatandaan nyo, walang mamamatay sa heart attack pag sumunod ka, sasasabihin ko sa iyo. Number 1 rule, the moment naramdaman mo, nagkaroon na ng pain, no? Kasi daming pain Unang heart attack ko, ang pain pa ganun. Alam niyo nangyari? BP ko, yung pinaka-first ko, hindi ko makalimutan yan 130/120. Ang liit ng gap ng systole at saka diastole, no? Yung mga over na tinatawag ng common tao, di ba? Layman's term. Yung over mo ang baba, yung over mo ang taas. Yun yung common na naririnig mo. Ang sa akin, sorry, yung sa akin was that 130/120. Yun yung first heart attack ko. Mabuti lang, yun. I'm so thankful with my brother, no? Sabi ng brother ko, nung tinawagan ko siya, early morning, sabi ko, bro, grabe, ang init ng pakiramdam ko, you know what? Maliit lang yung kwarto ko, pero nilagyan ko yan ng noon, nung ating kapanahunan, grandeur of the past. Nilagyan ko yan ng aircon na talagang sobrang lamig with electric fan pa. Eto na ngayon. Inon ko ng electric fan, 2, because I was living all alone, no? Kasi loner ko feeling, bata-bata pa tayo. Ayaw ko may mga kasama ako sa bahay. So yun, I was in Surigao then. Ang nangyari, mag-isa lang ako sa bahay talaga. Walang partner na kasama sa gabi. Pag araw, siguro baka may mga partners. Pero sa gabi, wala talaga. So ngayon, umabot sa punto, nandun na. Sobrang init ng katawan ko at parang dinadaganan na yung dibdib ko ng ilang tuliladang sako ng bigas or whatsoever. Yun yung dumadagan dun sa katawan ko. So anong ginawa ko? Well, dahil hindi ko alam, tawag ko sa brother ko, pagtawag ko kay Roy, tawag ko sa kanya, bro, ganito na nararamdaman ko, sabi at tumakbo ka na ng hospital. Iba na yan, baka heart attack na yan, check mo muna BP mo, tama-tama, meron naman ako speak mo doon. Check ko, di ba? Yung sa layman's term, ang tawag nila, pang BP. Meron akong pang BP, di ba? Yung speak mo. Check ko, when I check it, alam mo yung nangyari? 130/120. Sabi ng brother ko, takbo ka na ng hospital. Then that time, syempre, alam mo, Surigao, nasa tabi ng beach yung bahay ko, wala masyadong dumadaang sasakyan.
So, takbo ako sa kalsada. Do sobrang sakit na ng dibdib ko. Nakakita ako ng tricycle. Kinausap ko, pinababa ko yung pasahero niya. Sabi ko, kasi puno. Sabi ko, kung pwede po, ako po muna. Mabuti pumayag naman. So, umangkas pa rin yung pasahero. So, hinatid ako sa regional hospital doon sa Tandag. Paghatid sa akin doon, dumating na ako doon, nakahiga na ako. Hindi na ako makagalaw. Why? Pag nilingon ko sa kanan yung liig ko, ang sakit ng dibdib ko, talagang super sakit. Siguro grabe talaga. Kaya lang, yun nga lang. Siyempre, meron tayong mga pinagdaanan na konti, no? May mga konting training tayo about pain. So, sanay tayo sa tiisan. Pain yan di ba? So, pag lingon mo sa kabila, sobrang sakit na naman. Kaya kung marinig mo yung mga kwento ng pastor, sabi nila, mata mo na lang ang may gagalaw mo at ikay lalapit sa Panginoon. Ay, ganun yung narinig ng pastors. That's true. Pag na-heart attack ka. At yun, nangyari sa akin. Now, look, going back. Kasi kaya ko lang ni story to para mag-grasp ninyo, maintindihan nyo kung ano talaga ang heart attack. No? It is more of handling a pain. No? You handle the pain within the body. Grabe na pain yan, super. Okay, now, eto na. Higa ko, and then, binigyan ako ng blah, 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 and then, tinawagan ko yung doctor ko na best friend, no? Si Valentin Yabes, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, no? Tinawagan ko siya, and then, tinawagan yung mga doctor dito kasi he was from Heart Center. Tinawagan yung mga doctors sa kinausap niya yung mga doctors ko dito sa provincial ng Tandag, no? Doon sa provincial ng Surigao, in Tandag. Tinawagan niya. At kinausap niya na yun ang mga medication, blah, blah, blah. Then after that, nagkaroon tayo ng mga test. Ayun, nandun na, sabi, kailangan mag-angioplasty, kailangan mag-bypass. Wow! Doon ako kinabahan. Kasi can you imagine, hihiwain ka. Hindi ko matanggap yun. So after that, ang ginawa ko, I just follow nung mga ni Dr. Valentin Yabes. Suggestions. Recommendations. So, sinunod ko. Then, after that, lumabas ako ng hospital. Well, but there was a miracle. Maybe. I may say, maybe. Kasi, of course, not all of you na nanonood nito, maniniwala. On the third day of my hospitalization, doon ako sa loob ng hospital. Mga around 3 o'clock in the morning, nag-dream ako na may pumasok na hand in my heart. And then it says, crack! Then nagising ako. That was, I think, the third day na So, paggising ko, mukhang okay naman na lahat. Bumangon ako. Bit-bit ko yung aking dextrose going to nasa ICU. Bit-bit ko yung dextrose ko going to the CR. Ihi ako ron. Ayos ako. Nagsigawan lahat ng nurses. Dapat hindi na ako tatayo. But I was okay. Walang problema. Wala ng pain. Okay na lahat. Just maybe because of the medication. Di ba? Siyempre. Ganun mo talaga kung walang gamot na yun, dedo ako. I'm dead sa. I was dead sa dapat. So, eto na ngayon. So, after 12 days, hindi pa ako dapat papalabasin talaga ng hospital. Nag-sign ako ng waiver. Pumunta ako ng Metro Manila to an airplane. Yung brother ko ulit. Yan yung madali-dali ko Inutusan niya yung kanyang staff, yung kanyang manager, to send me a plane ticket. So, from Butuan to Metro Manila. Kasi that time, ang Tandag, yung hindi available yung flight on that day fully booked. So, yun, from Butuan then to Metro Manila. Then Metro Manila, diretso na ako doon sa The Leisure Clinics. Pagdating doon, ang ginawa lang sa akin ni Dr. Valentin Yabes, siyempre, best friend, kininto niya sa akin yung laser treatment. Sabi niya, wag kang magpa-opera, wag kang magpahiwa. Anyway, nandito ka na sa akin, wala nang gagalaw sa'yo, wala nang hihiwa. Laser na lang tayo. So, yun, ako, yung laser niya, and then, diniscuss niya kung ano yung laser, paano ang takbo ng frequency at saka the wavelength, ano ang wavelength ng heart, anong wavelength ng wavelength at saka frequency ng heart.
So, diniscuss niya sa akin yon. And then, eto yung pag-create nito, back. And then, syempre, scientist si Dr. Yabes, and a very good doctor at that, na cardio. So, syempre, kailangan ko maniwala. Then, naniwala naman ako. And then, after that, treatment, sabi niya, within 2 years time, blah, 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 wag kang kumilos. But, a year pa lang, kumikilos na ako. Ginawa ko, nag-mountain climbing ako, balik ako sa kanya, sabi niya, luko-luko, sabi niya, bingi ang puso mo, kaya hindi mo naramdaman yung pain, kaya walang pain. Kaya maingat ako sa heart. Okay, now look. So, with that, walang nangyari sa aking operation. Maintenance? Wala ring maintenance. Up to this moment, wala tayong maintenance. But it so happened that I've studied a little about herbalism, no? Because I am a doctor of naturopathy. So, doon tayo. Back to basic, usap kami. Sabi ko sa kanya, Doc, pwede ba itong mga herbals na to? Ano bang effect niyan? Doc, ganito ang effect nito, blah, blah, blah. Okay, why not find something, an herb na something na hydrate ka. Kasi ang tendency, sabi niya, dehydrated. Pero kung gusto mo, sabi niya, para hindi ka maghirap, di gumawa ka ng Orisol. O kung hindi, bumili ka ng hydrate. O kung hindi, maghanap ka ng herb na talagang ma-hydrate yung sarili mo. Magiging hydrated ka. So, yon nakita ko, yon pipino, ganun, diba? Sayote, watermelon. So, yun. So, ginawa ko, nag-juice ako ng watermelon with pipino, with banana, yung ganun, diba? Para magkaroon ng potassium. So, basically, ito ako ngayon. Buhay pa din. That was my first heart attack. Ang next heart attack, sasabihin ko sa inyo. But with this, para lang malaman nyo, bago pa lang tayo, para malaman nyo, ang cause talaga ng heart attack is dehydration. Dehydration to what? Yun eh. Pero bago natin ituloy yan, inom muna tayo ng konting tubig. Yan, sarap ng tubig. Tubig po yan. Actually, this is also a hydrogen generator, no? So yung water ko nito, normal water, pag makita nyo may bubbles na umakyat na yan, yung bubbles na yan, actually, is a hydrogen, no? Hydrogen, para nasa ganun, magiging hydrated ako. Hindi madideplete kaagad yung water within my body. That's why I'm taking this hydrogen water. So kung kayo, may alam kayong bilihan yan, but be sure maraming peke sa market. Be sure na meron din kayong tester kung talagang may hydrogen na pumapasok dito sa generator mo. Now, going back. Yun. So, the common cause talaga is dehydration. And mind you, guys, it is always the sexual activities that makes you dehydrated. Sorry. Hindi, totoo po yan. Ang reason karamihan ng heart attack, hindi ko sinasabing lahat, reason ng karamihan, I'm talking about myself. Bakit ko sinabing karamihan? 4 na beses na ako di karamihan. Okay. Ang cause niyan is always sex. Pag na-oversex ka, madi-dehydrate ka. Pag na-dehydrate ka, deads ka. Pag hindi ka marunong mag-manage, no? So yun. Very basic yun. Tandaan nyo po. So the cause of heart attack is dehydration because of, katulad sinabi ko kanina, oversex. On my part baka mamaya may magagalit sa akin dyan na heart attack na, ayaw umamin. Diba? Yeah, go ahead with yours. Basta sa akin, yun yung dahilan ko. Sinasabi ko lang po, para at least, alam nyo po kung ano yung dahilan nung sa akin on my part. So it was really a dehydration. Kaya, sinasabi ko, sa lahat ng kaedaran ko ngayon, no? Simple lang. The moment you do it, ang gawin mo, simpleng-simple. Be hydrated. Paano ka mag-hydrate? Simple lang. Okay? Pipino, watermelon, or any fruits na talagang malakas magbigay ng water, you take it. Yun na kainin mo every now and then para magiging hydrated ka at yung heart mo hindi naman mapapagod. Kasi, pag dehydrated ka, pagod talaga yung puso mo. Bakit? Lalapot yung blood mo.
Pag malapot yung blood mo, ayun, yung lagi nating naririnig sa common term, uy, high blood ka. Why? Hindi makasirculate properly yung blood mo, hindi makamove ng maayos. Bakit? Dehydrated ka nga wala nga masyadong water So, anong gumagana sa'yo, di ba? So, yun po yun. Okay? So, malinaw po yan ha. Inaayos mo natin. And the next topic natin, siyempre, yung second heart attack ko, third heart attack, fourth heart attack, no? First heart attack pa lang po yung pinag-uusapan natin at saka yung lung problem ko in the future. So, monitor lang kayo rito, no? Pero subscribe din naman kayo, anak na kagang naman. 'Di ba? Subscribe din kayo. So, para at least mamomonitor nyo to or i-share it with other people para may knowledge din sila. So, eto, magsasara na tayo ng ating programa kasi nauubos yung oras natin. Ganito po yan. Para hindi ka ma-heart attack, kung nararamdaman mo na may kunting pain na, no? Kasi ganito yan Unang heart attack, ang pain pack center. Sa akin yon. Sa iba, it might be different kasi ibang part ng heart yung na-heart attack nila. Di ba? Yung cause ng heart attack. Ibang ano yung pumutok na ugat doon o nasugatan doon o ano man term yan. Kasi ang medical doctor, hindi ka nila madiretso na may peklat yung heart mo kung na-heart attack ka na. Hindi ka nila diretso na may peklat, hindi nila diretso na may sugat. No? Well, maliban na lang doon kasi best friend ko nga si Dr. Valentin Yaves, no? Si late Dr. Valentin Yaves, sinasabi sa akin, may sugat na yung puso mo. May peklat na yan. Hindi na makakilos. So, anong purpose ng laser niya? Ang purpose actually ng laser niya was that pag i-check mo, no, in angiogram, makita mo, dumadami yung ugat sa puso mo. Bakit hindi ka namamatay? Bakit hindi ako namatay? Well, I was an athletic before. So, meron akong tinatawag na collateral. Pangalawa, kaya hindi ako namatay kasi una, pinadami niya yung ugat sa puso. And you can check that. Yun po yung effect nung laser. Yun po yung effect. Now, how to do the laser? Well, nagpasalamat naman ako kasi partly, before his death, mga around 2 weeks before his death, dinidiscuss na namin kung paano gawin yung laser. Kasi nga, COVID that time, hindi na ako makapunta ng Metro Manila. Hindi rin niya ako mapuntahan dito. Kasi COVID nga that time, nung yung fourth heart attack ko. COVID na yun So, hindi niya mapuntahan. Nasabi niya na sa akin kung ano dapat kong gawin. Dito lang. Sabi niya, you buy this, and then make a laser on your own. You laser yourself. So, yun lang yun. Yung basic lang. Hindi ko alam yung mas malalim. Because he was the only person who developed his own laser. Siya lang talaga yung gumawa nun So, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano pa yung iba niyang nilagay. But yung basic na para dumami ng kunti yung ugat at dumalo yung blood within my heart, yun na ibigay niya sa akin. At yun yung dinevelop ko, ginagawa ko ngayon. So, if you want it, well, you can visit my place, no? Just chat us, and then, pero hindi ko pwedeng ibigay sa inyo. Kung gusto nyo, kung may heart problem na kayo ngayon, at gusto nyo matry yung ginawa ko, na 4 times na ako, kasi abusado ako Malalaman nyo anong reason, no? Sa mga next episode dito. Abusado po talaga ako. Pero ngayon, maingat na ako mag-abuso dahil wala na nga po si Dr. Valentin Yaves. Wala na doctor na lalapitan ko, nagsasabihin ko, Doc, wala na masumbungan. Kaya ngayon, nag-depend na lang ako doon sa basic na binigay niyo sa akin about laser for the heart. Without any maintenance, as of this moment, at this age, I am DocuMart of the DocuMart Alternativo. Good morning. Maraming salamat po.